Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is our Chileria prolifica and kanina nga habang nag-iikot-ikot ako dito sa ating rooftop, I have noticed na medyo nakakalbo na nga itong ating prolifica. Ayan, so before kasi punong-puno ito ng parang rosettes, but these days, ayan makita ninyo, 'di ba? Parang may mga empty spaces na dyan and some of the stems na nga kagaya nito is talagang it's dead. Talagang super dry na siya. Nakita nyo naman, diba? Very woody na yung kanyang stem. And here, you would see yung kanyang mga aerial roots are all dry. Super dry talaga. And may mga konting rosettes na lang na naiwan. And so, we're gonna be saving them kasi sayang naman if totally mawawala natin itong prolifica. Here is a wider shot ng ating prolifica dito sa ating head na planter. Before, punong-puno ito talaga ng mga rosettes niya. But sa ngayon, makikita nyo naman, diba, parang almost 1/4 na lang yung naiwan. Ganito yung kanyang itsura before. This one is yung ating prolifica na nakalagay sa plastic pot. Ayan siya. So, napaka ganda niyang tingnan. It's very healthy. It's very lush. So, kumbaga hindi siya dehydrated. I have no any problem with that one. Pero, syempre, itong nakatanim sa ating clay pot, we need to do something or else unti-unti talaga siyang mamamatay even if na we will be watering it. And I will be explaining to you kung ano nga ba talaga ang nangyari dito nga sa ating prolifica. So, ganito na nga yung stem niya. Makikita ninyo, this one cannot be saved anymore. Kaya kahit na magdilig tayo na magdilig, ayan, 'di ba? Sa loob niya is already dry. So kumbaga hindi na na-absorb nitong ating stem, even the roots yung ating water kasi nga talagang it's dehydrated, namatay na siya. Kaya yung mga succulents natin, yung mga rosettes, I mean, are slowly dying din because of that. Kaya what we can do is just save yung mga medyo healthy pa na rosettes. Yung mga ganito, syempre wala nang pag-asa, but yung mga ganito na talaga namang ano pa naman siya, kahit papano is medyo hydrated pa siya, we can still save this. We just need to remove nga yung mga woody na part nung kanyang stem. And if you are wondering kung bakit nga ba naging dry and namatay yung kanyang pinaka-stem, it all started during the rainy season. Kasi isa ito sa mga succulents natin na na-overwater as nakalagay nga siya sa ating rain or shine area. And so, as a result nga, nabulok yung kanyang pinaka-stem. We tried to save it pero wala na talaga. Hindi na siya maisi-save. Kaya the best option that we can do sa ngayon is literally plant yung mga pwede pa nating mai-save. Yeah, so we have removed most of the prolifica na nandito and yung mga new offsets lang. We will be gathering them as well kasi sayang tong mga to, itatanim natin siya into a separate na pot para padamihin ulit natin itong ating mga prolifica na ito. So, we are finally done and I wanted to show you this one pala. Yung mga green molds na nandito nga sa ating head planter is lilinisan natin and in the next coming vlogs, I will be showing to you kung paano ba natin lilinisan itong mga ito so that we can use them again in the future. Ayan, so this one is our soil mix. We have added an insecticide here as well. So all we need to do is literally plant yung ating mga na-collect na prolifica here.
And we are finally done potting yung ating na-collect na Prolifica. It's important na ilagay natin siya sa isang bright shaded area for the next 2 weeks. And it's also important na wag muna natin silang didiligan for at least 2 to 3 weeks. Kasi during those times, yung ating succulent is focusing nga sa pag-grow ng kanyang roots. Kaya wag tayo masyadong maging excited sa pagdidilig ng ating mga newly potted or repotted na mga succulents. Ayan, so that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.